Amen. Tayo po tayong lahat. Basahin po natin ang salita ng Diyos. Psalm 56. Psalm chapter 56. Basahin po natin ng sabayan, verses 1 to 4. Psalm 56, verses 1 to 4. Okay, basahin po natin ng malakas, sabay-sabay, verses 1 to 4, ready, read. Be merciful unto me, O God, for man would swallow me up. He fighting daily oppresseth me. Mine enemies would daily swallow me up. For there be many that fight against me, O thou most high. What time I am afraid, I will trust in thee. In God I will praise his word. In God have I put my trust. I will not fear what less can do unto me. Lipat po tayo, 2 Chronicles chapter 20. 2 Chronicles chapter 20 and verse number 12. 2 Chronicles chapter 20 and verse number 12. Amen. Basahin po din natin ng malakas at sabayan. Verse number 12, ready, read. O our God, will thou not judge them? For they have no might against this great company that cometh against us. Neither know we what to do, but our eyes are upon thee. Tayo po'y manalangin. Muli po aming dakilang Diyos, sa hapon pong ito kami po ay patuloy na nagpapasalamat, nagpupuri, sapagkat binarapat niyo po na patuloy po namin kayong sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ama, salamat po sa salita niyo po na aming binasa at dalangin po namin, Panginoon, na sa bawat bahagi ng aming pong pag-aaral, pakikinig ng inyo pong salita, O Holy Spirit, work in our lives through Thy Word. Patuloy po kaming lumalapit, dumadalangin ng inyong kapatawaran sa aming pong mga kasalanan, sa amin pong mga pagkukulang. Patuloy po ang dalangin namin ang inyong paglinis sa aming karumihan. Kayo po ang patuloy na mataas sa bawat bahagi ng amin pong pananambahan at ang lahat po ng ito'y dalangin po namin na may pasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Salamat po, makakaupo na po tayong lahat. Ito po yung paulit-ulit ko po na pasasalamat sa Panginoon. Una po, salamat po sa ating pastor sa patuloy pong tiwala. Ang makatayo po sa inyong harapan, ito po ay biyaya ng Panginoon. Ito po ay habag at pagpapala ng Panginoon. Lagi ko sinasabi, I am only a sinner saved by grace. At sa hapon pong ito, yung binasa po natin sa 2 Chronicles chapter 20 verse number 12, ito po ay panalangin ni King Jehoshaphat. He was facing a large invading army. At ang sabi doon sa kanyang panalangin, for we have no might against this great company that cometh against us. Sa kanilang sarili lamang, they were helpless. Sa kanilang sarili lamang, outnumbered sila. Pero sabi niya doon sa huling bahagi, but our eyes are upon thee. So ipinapakita po dito yung complete reliance ni King Jehoshaphat ng mga Israelites sa Panginoong Diyos. Yung kanilang complete na pagtitiwala sa Panginoon for His direction and deliverance. Kaya nga ngayong hapon, nais ko pong ihatid po sa inyo ang mensahe doon sa huling bahagi, but our eyes are upon thee. Stay focused on God. Stay focused on God. Kaya nga, napakahalaga po. Pag sinabi pong focusing on God, it means focusing on the Word of God. Kasi we cannot focus on God without the Word of God. Doon nga sa kaligtasan natin, tingnan niyo po. John chapter 3 verse 14 and 15. John chapter 3. Meron tayong inaawit sa songbook, Look and Live. Sa John chapter 3 verse 14 and 15, ang sabi po ng salita ng Diyos,
And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Ang sanlibutan, ang relihiyon, ang mga sekta, they focus sa magagawa nila para maligtas. Pero tayo, ang turo ng salita ng Diyos, ang focus natin sa ginawa ng Panginoon, hindi sa magagawa natin. Ang sanlibutan, ang sekta, ang focus nila, do. Gawin mo ito para ikaw ay maligtas. Pero sa turo ng salita ng Diyos, ito yung pananampalataya natin. Done ang salvation. Tinapos na ng ating Panginoon. Hindi ang magagawa natin, kundi ang ginawa ng Panginoon para tayo makapunta ng langit. Kaya nga, ang tanong ngayong hapon, sino at kanino tayo dapat mag-focus? Isa lang sa ating Panginoong Diyos. Bakit? Siya yung lumikha sa atin, siya yung nagmahal sa atin, siya yung nagligtas sa atin. Siya din ang namatay, inilibing at nabuhay na muli. Hindi obligasyon na Diyos na bayaran ng kasalanan natin. Bakit tayo nagkasala sa Kanya? Pero dahil minahal tayo ng Diyos, ang Panginoon nagpakababa, nagkatawang tao, namatay para sa ating mga kasalanan. Kaya nga, He is ever with us all the time. At ang sabi ng Bible, hindi siya nagbabago. He is faithful. Great is His faithfulness. Amen. Kaya nga, stay focused on God. Kasi mga kapatid, when we focus on the world, sa mga nangyayari sa ating sanlibutan, you will be distressed. Pag tumingin ka sa nangyayari sa buhay mo, yung kondisyon, yung sitwasyon ng buhay mo, you will be distressed. But when you look on the Lord, you will be at rest. Kaya nga napakahalaga po mga kapatid, tatandaan natin, wala ni isa man sa atin ang exempted from pain and sufferings. Wala ni isa sa atin ang exempted from troubles, trials. Walang exempted sa problema ng buhay. Kaya nga kung ang focus lang natin nasa mga nanalo sa eleksyon, ang focus natin ay nasa gobyerno, ang focus natin sa magagawa natin, paano natin haharapin ang hamon ng buhay. Kung ang focus natin sa magagawa natin, paano natin haharapin ang bagyo ng buhay. Paano natin haharapin ang laban ng buhay, ang mga atake ng kaaway. Kaya nga tingnan niyo po, balikan natin yung ating text. Psalm chapter 56 and verse number 3. What time I am afraid, I will trust in Thee. Sa panahon na ako ay natatakot, ako ay magtitiwala sa iyo. Sa verse number 4, in God, sa Panginoong Diyos, I will praise His word, pupurihin ko ang Kanyang salita. Sa Diyos, ilalaga ko ang aking pagtitiwala. Hindi ako matatakot, what flesh can do unto me? Ano ang magagawa ng tao? Kaya nga, tatandaan po natin, sa lahat ng oras, sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng pagkakataon, kailangan natin ng Diyos. Kaya nga, let us stay focused on God. Sabi sa Hebrews 13 verse 6, the Lord is my helper, what man can do unto me? Kaya nga, napakahalaga po mga kapatid, kapag ang tuon ng paningin natin, ng puso natin, ang isipan natin ay sa Panginoon. Katulad nung awitin, I have decided to follow Jesus, no turning back. Bakit? Nakatuon ang paningin mo, ang puso mo, ang isipan mo sa Panginoon. You focus on God alone. Sabi pa nga doon sa huling bahagi, though no one join me, still I will follow. Bakit? Ang focus natin ay sa Panginoon. Kaya nga, napakahalaga po, when we turn our focus away from God. Kapag huminuto na tayo, mag-focus sa Panginoon, uti-uti manghihina tayo spiritual. Doon tayo nakakagawa ng mga maling desisyon. Doon pumapasok yung madali tayong ma-discourage. Doon pumapasok yung madali tayong ma-open. Bakit? Hindi tayo nakapokus sa Panginoon. Doon pumapasok na yun na natetempt tayo na huminto na sa pagdilingkod sa Panginoon. Doon pumapasok na madali tayong mahulog sa kasalanan. Bakit? Hindi tayo nakapokus sa Panginoon. Kaya nga tingnan niyo po,
Kahit po kabi-kabila ang atake ng kaaway, kahit pagtulungan pa tayo, kahit pagsabihan tayo na masama o masasakit na salita, kahit pa-i-post ka, hindi mo iiwan ang gawain, magpapatuloy kang maglingkod. Bakit? Nakapokus ka sa Panginoon. Kaya nga, tingnan niyo po, si Nehemiah, sabi ni Sanballat ng Geshem, mag-usap tayo sa isang village sa lugar na tinatawag na Ono. Anong sabi ni Nehemiah? I cannot come down. I am doing a great work. Why would the work of the Lord cease? Bakit? Nakapokus siya sa Panginoon eh. Kaya tingnan niyo po, yung mga disciples sa Book of Acts, yung mga apostles, they were imprisoned. They were beaten, they were threatened. Sinabihan sila, huwag na kayong mangangaral sa pangalan ng Panginoon. Ano ang sagot nila? Dahil nakapokus sila sa Panginoon. Dahil nakapokus sila sa Great Commission ng Panginoon, ang sabi nila, we ought to obey God rather than men. Amen. Kaya stay focused on God. Sa Luke chapter 9 verse 62, ano sabi ng Panginoon? Luke chapter 9 and verse number 62. Sa verse 61, and another also said, Lord, I will follow thee, but let me first go bid them farewell, which are at home at my house. Ang sabi ng Panginoon, and Jesus said unto him, no man having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. Sabi ng Panginoon, ang sino mang humawak na sa araro at palingon-lingon is not fit for the kingdom of God. Kasi mga kapatid, plowing requires focus. Ang gawain ng Panginoon, it requires focus. Ang pagsunod sa Panginoon, it requires focus. Kasi mga kapatid, kung hindi ka nakapokus, ang dami-daming distractions. Kaya marami ang nagsimula ng maganda, later paliko-liko na ang lakad. Hanggang later on, bumitaw na. Bakit? Palingon-lingon, hindi nakapokus sa pagsunod sa Panginoon. Kaya nga alam nyo ba mga kapatid, ang adversary, ang diablo, ang isa sa mga naisin niya, ang mawala tayo sa focus sa Diyos. At ang isang pamamaraan ng diablo ay maglalatag siya ng maraming distractions. At alam nyo ba kung minsan, ang distractions ng kaaway is in the form of comfort, is in the form of convenience, is in the form of abundance. Kasi kapag na-distract tayo mga kapatid, maiiba ang focus natin. Kaya nga tingnan niyo po, kahit po busy tayo sa gawain, kapag mali ang focus, tingnan niyo sabi ng Bible, Luke chapter 10, verse 41. And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. But one thing is needful, and Mary had chosen that good part which shall not be taken away from her. Busy si Martha, pero mali ang focus. Kaya nga napakahalaga po, mga kapatid. When we focus on the Lord, makikita natin yung katotohanan that we are not alone. Ano ang sabi sa Galatians 2:20 ni Apostle Paul? Christ liveth in me. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga. Why would we worry? Bakit tayo magwo-worry? Bakit tayo matatakot? Bakit tayo madi-discourage? Christ liveth in me, sabi ng Bible. Kaya nga, it is very important to stay focused on God. Kasi, mga kapatid, ang sanlibutan, maraming iaalok yan sa atin. Tingnan Matthew 13, verse 22. Matthew chapter 13 and verse number 22. Ano sabi ng Bible? He also that receives seed among the thorn is he that heareth the word of God, and the care of this world, and the deceitfulness of riches choke the word, and becometh unfruitful. 2 Timothy chapter 4 verse number 10. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? 2 Timothy chapter 4 and verse number 10. For Demas hath forsaken me,
having loved this present world. Nagsimula ng masigasig, pero makita natin, iniwan niya si Apostle Paul, iniwan niya ang gawain having loved this present world. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang sabi ng salita ng Diyos, 1 John chapter 2 verse 15, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Kaya nga, yung distractions, mga kapatid, ang distractions po are intended to draw us away from God. Yung mga distractions, ilalayo ka niyan sa salita ng Diyos. Yung mga distractions, ilalayo ka niyan sa simbahan ng Panginoon. Yung mga distractions, ilalayo ka niyan sa gawain, sa soul winning, sa calling ng Panginoon sa buhay mo. Kaya nga, tingnan niyo po, nang kinausap ka ng salita ng Diyos, di ba nag-forward ka sa altar? Pero later, dahil sa distraction, ililayo ka ng distraction sa iyong calling. Tatandaan po natin, even a blessing, kapag ang focus mo ay sa blessing at hindi na sa nagbigay ng blessing sa iyo, pwede yang maglayo sa iyo sa Panginoon. Na ang focus mo doon sa blessing at hindi na sa Diyos na nagbigay ng blessing, pwede kanyang ilayo sa Panginoon. Yung ipinanalangin na trabaho ng mahabang panahon, pero nung binigyan ng Panginoon ng trabaho, nawala. Nung magkaroon ng negosyo, hindi na nakasimba. Kaya nga, sa lahat ng pagpapala ng Panginoon, focus on God who gave us the blessing. And it will make us humble. It will make us thankful, faithful, and willing to serve God more. Bakit? Nakapokus ka sa Panginoon na nagbigay ng blessing. Tingnan niyo mga kapatid, ang Diyos na nagsustain sa atin sa nakaraan, siya rin na magsusustain sa atin ngayon. At siya rin ang magsusustain sa atin bukas at sa hinaharap. Focus on God. Kaya nga napakahalaga po. Ang susi po para hindi tayo madistract, stay focused on God. Si Apostle Paul, he focused his life on a single unwavering purpose. Philippians chapter 3 verse 13. Tingnan po. Philippians chapter 3 and verse number 13. Ano sabi ng salita ng Diyos? Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Kaya nga, ang focus ni Apostle Paul is reaching those things which are before. To press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Kasi tatandaan po natin, ang nakaraan na yun eh. Yung mga past successes natin, yung mga past failures natin, wag nating hayaan na yan ang mag-distract sa atin. Yung mga painful experiences natin, kung minsan kahit ating gabi, bumabalik-balik eh. Let it not distract us. Kaya nga tinan niyo po, ang isang runner, ang focus ng runner, naandun sa kanyang takbuhin. Ang focus ng runner naandun sa finish line. Kaya natatapos niya yung takbuhin. Si Apostle Paul, dahil ito yung focus niya, sa huling yugto ng buhay niya, nasabi niya, for I am ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Ano sabi niya? I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Bakit? Nakapokus siya sa Panginoon eh. Kaya nga napakahalaga po mga kapatid, kung saan makikita po natin bakit nakapakinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. Nag-forward, nag-commit dito sa altar. Later on Monday, nawala na. Nawala na yung napakinggan, nanlamig na naman. Bakit? Hindi nag-focus sa salita ng Diyos na tinanggap. Tandaan po natin mga kapatid, hindi nagbabago
ang salita ng Diyos. Forever, O Lord, thy word is settled in heaven. Psalm 119 verse 89. Immutable po ito, sabi sa Hebrews chapter 6. Hindi nagbabago ang salita ng Diyos, kaya hindi nagbabago ang panawagan ng Panginoon. Kaya nga, ang tao ang nagbabago kasi hindi siya nag-focus sa salita ng Diyos. Ganyan ang nangyari kay Demas. For Demas had forsaken me, having loved this present world. Nawala siya sa focus. Ganyan din ang nangyari kay Peter. Matthew chapter 14. Buksan niyo po. Matthew chapter 14. Verse 28 to 31. Sabi ng salita ng Diyos. And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. Ang sabi ng Panginoon, and he said, come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. Pero ang sabi doon sa verse 30, but when he saw the wind boisterous, he was afraid. And beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. And immediately Jesus stretched forth his hand and caught him and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? Kaya nga, tingnan niyo po, bakit nagsimulang lumubog si Peter? Na-distract siya when he saw the wind boisterous. Kaya mahalaga po ang focus. Nawala na yung focus niya sa Panginoon, nawala na yung focus niya doon sa salita ng Diyos. Sabi ng Panginoon, come! Kaya nga, tingnan niyo po, bakit nag-iiba ang priority? Hindi nakapokus sa Panginoong Diyos. Tingnan po, bakit nanlamig? Hindi nag-focus. Bakit huminto? Hindi nag-focus sa Panginoong Diyos. Tingnan niyo po mga kapatid, tingnan niyo na ating sarili. Bakit tayo nadi-discourage? Ito yung time, ito yung pagkakataon na hindi tayo nakapokus sa Panginoon. Sa iba tayo tumingin. Bakit tayo madaling ma-offend? Kasi sa iba na tayo tumingin, hindi na sa Panginoon. Bakit may mga tao na wala sa gawain? Kasi iba na ang tinitingnan nila, hindi na sila nakapokus sa Panginoon. Kaya nga napakahalaga po mga kapatid, kapag nakapokus tayo sa Panginoon, kapag nakapokus tayo sa salita ng Diyos, hindi pwede na hindi tayo a-attend sa pagtitipon ng simbahan. Hindi hadlang ang panahon. Kapag nakapokus ka sa Panginoon, hindi hadlang ang layo. Sabi nga nung awitin nung maliit pa kami, malayo man, malapit din, pilit ko ring mararating. Bakit? Nakapokus siya eh. Kaya nga hindi hadlang yung mga gagawin. Bakit? Nakapokus sa Panginoon. Kapag nakapokus sa Panginoon, hindi po pwede na hindi ka mag-i-involve sa gawain ng Diyos. Na hindi pwede na hindi ka mag-i-involve sa soul winning, hindi ka mag-i-involve sa visitation, sa discipleship. Bakit? Nakapokus ka sa Panginoon eh. Hindi po pwede na nakapokus ka sa Panginoon na hindi ka magbabalik ng tithes, na hindi ka magbibigay ng offering, at hindi ka papayag na hindi ka bahagi ng sacrificial giving. Bakit? Nakapokus ka sa Panginoon eh. Kasi kapag nakapokus ka sa Panginoon, hindi po pwede na hindi ka magbabasa ng Bible, na hindi ka magpe-pray, na hindi ka maglilingkod, na hindi ka magpapasakop sa magulang mo, sa pastor natin, at sa mga teachers mo. Ang nakapokus sa Panginoon, kahit mahirapan yan, hindi yan magsasawa. Ang nakapokus sa Panginoon, kahit pamadami ang hindi natutuwa sa ginagawa natin, magpapatuloy ka. Bakit? Nakapokus ka sa Panginoon eh. Kaya nga, napakahalaga po. Kung saan, tingnan po, sa 1 Kings chapter 8, verse 56, focusing on God is focusing on the Word of God. 1 Kings chapter 8 and verse number 56. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Blessed be the Lord that hath given rest unto His people Israel, according to all that He promised.
there hath not failed one word of all his good promise, which he promised by the hand of Moses, his servant. Tandaan po natin, wala ni isa mang ipinangako ang Panginoon ang hindi natupad. Lahat ng ipinangako ng Panginoon, sabi ng Bible, in God's time, matutupad yan. Just stay in faith. Stay focused on God. Amen. Kaya nga, the longer we faithfully obey His word, regardless of circumstances, the more strength our faith becomes. Mahalaga po ito, mga kapatid. Kapag nakapokus tayo sa Panginoon, ano man ang nararanasan natin sa buhay natin ngayon at mararanasan pa, masasabi mo, it's not worthy to be compared sa hirap na dinanas ng Panginoon para sa aking kaligtasan. Ano man ang nararanasan natin, kapag nakapokus tayo sa Panginoon, sasabihin mo, it's not worthy to be compared sa rejection na ginawa ng mga tao sa Panginoon. He came unto His own and His own received Him not. It's not worthy to compare doon sa shame, doon sa extreme pain na dinanas ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya may inaawit tayo, it will never be enough to buy one splinter of the tree where Jesus died on. Ang sabi ng Bible, He endured the cross despising the shame for our salvation. Kaya nga napakahalaga po, mga kapatid. Sabi ng Bible, doon sa Psalm 37, and verse number 4, delight thyself also in the Lord, and He will give thee the desires of thine heart. Mahalaga po ito. Delight thyself also in the Lord. Hindi sinabi, delight in what your hearts desire. Hindi, ang sabi ng Bible, delight thyself also in the Lord. Kapag binaliktad po natin yan, mga kapatid, kapag ang delight na natin ay doon sa ating heart's desire, doon na sa trabaho at hindi na sa Panginoon, doon na sa promotion at hindi na sa Panginoon, doon na sa negosyo at hindi na sa Panginoon, kahit makamtan mo ang lahat ng diyan, dahil diyan ang delight ko, ang tanong ko, would God be glorified? Na ang delight mo doon sa binigay niya at hindi na sa Panginoon? Would God be magnified? Would God be pleased? Magkakaroon ka ba ng tunay na kagalakan? Kasi ang delight mo doon sa heart's desire mo. Ang sabi ng Bible, delight thyself in the Lord. Yes, nagkatrabaho ka nga, nawala ka naman sa pagtitipon. Yes, na-promote ka na iniwan mo naman ang ministry. Yes, nagka-business ka nga, hindi ka naman nakakasimba. Kaya stay focused on God. Unahin natin ang Panginoon. Kaya nga Matthew 6:33, lagi nating naririnig. Ang sabi ng Bible, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Huwag nating babaliktarin na you will seek first those things. At kasunod lang ang mga bagay ng Panginoon ang Panginoon. Napakalaga po, spiritual muna bago physical. Kasi kahit kumpleto ka ng material things, kung walang pananampalataya, kung wala kang karakter, yan ang maglalayo sa'yo sa Diyos. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya nga, wala nang magmamahal sa atin na masigit pa sa Panginoon. When you focus on the Lord, makikita mo, no one will care for us more than the care of the Lord. Kaya nga sabi nung awitin, all the doubts that He loved me was settled at the cross. Kaya let us focus on God. Kasi, tingnan niyo po, iniligtas tayo ng Panginoon. We are not earthbound, but heaven-bound. Anong sabi ng awitin ng Your Name and Glory? With my sins forgiven, I am bound for heaven. Yan po tayo. Yung inawit kanina ng Division A, this world is not our home. Kapag dito lang ang focus natin, sa mundo laging may discontentment, mga kapatid.
Kapag sa mundo, ang focus natin, sa mundo laging may dissatisfaction. Sa mundo, maiinggit tayo dito. Sa mundo, hindi mo masusumpungan ang tunay na kagalakan, yung tunay na kapayapaan, kapag dito ang focus natin. Kaya anong sabi sa Hebrews chapter 11 verse 13? Tingnan po. Hebrews chapter 11 verse number 13. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? These all died in faith, not having received the promise, but having seen them afar off, and were persuaded of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. Yan po tayo. We are strangers and pilgrims on this earth. This world is not our home. We are just passing through. Dumadaan lang po tayo dito, mga kapatid. Kaya nga, di tayo po niligtas ng Panginoon para manatili dito sa magulo, madilim at makasalanang sanlibutan. Kaya nga sabi ng Panginoon love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Bakit po? Kasi anak na tayo ng Diyos. Kasi tagalangit na po tayo, mga kapatid. Sabi ng Bible, our citizenship is in heaven. Dumadaan lang tayo dito. Kapag ang focus lang natin ay dito sa mundo, laging kulang ang mundo, mga kapatid. Kahit nasa iyo na ang buong sanlibutan, sabi ng Bible, without God, all is vanity. Kaya nga, ang mundo will never give contentment. Kahit ikaw ay gwapo, may mas gwapo pa sa'yo. Kahit ikaw ay magaling, may mas magaling pa sa'yo. Kahit ikaw ay matalino, may mas matalino pa sa'yo. Kahit ikaw makapalambok, may mas makapalambok sa'yo. Kaya mga kapatid, if you will seek true joy and contentment on earth, you will not find it. You can only find it in God. Sabi nung awitin, for only Jesus can satisfy your soul. Kaya nga, we are created by God not to be independent from Him, but to be dependent on Him. Tingnan niyo po, yung mga mananampalataya sa Hebrews chapter 11. Ang sabi po sa verse 16, but now they desire a better country that is unheavenly. Wherefore God is not ashamed to be called their God, for He had prepared for them a city. Kaya nga, for our conversation is in heaven. Tatandaan niyo po, mga kapatid, tatandaan po natin, ang isda, hindi yan sasaya sa lupa, ang kasayahan yan sa tubig. Ang agila, hindi siya sasaya kung hindi siya lilipad. Ang isang ligtas, ang isang anak ng Diyos, ang kasiyahan niya, hindi dito sa sanlibutan, kundi sa langit, sa piling ng Diyos. Focus on God, not on things of the earth. Bakit? Ang buhay natin dito sa mundo, ano sabi ng Bible? James chapter 4 verse 14, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Parang singaw na sa sandaling panahon ay lumitaw, pagdaka ay napapawi. Everything here on earth is temporal. Kahit ka na magkaroon ka ng malaking impok sa bangko, temporal pa rin yan. Kahit magkaroon ka ng maraming lupain, temporal pa rin yan. Kahit magkaroon ka ng maraming bagong bahay at bagong kotse, temporal pa rin yan. Bakit? Ang sabi ng salita ng Diyos, when we hear the sound of the trumpet, we can carry nothing out. Kapag dumating ang kamatayan sa buhay natin, all the material things, iiwanan din nating lahat yan. Kaya nga, anumang karangyaan na kamit mo dito sa lupa, na-promote ka, naging bilyonaryo ka, o sa kabilang banda, anumang kahirapan ang naranasan natin dito sa lupa, sabi sa Romans 8 verse 18, it is not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us.
Kaya nga, kahit pa sa isipang tao, dito sa lupa nakaranas tayo ng maraming injustice. Dito sa lupa nakaranas tayo ng maraming unfair treatment ng mga tao. Maraming mga hindi magandang pangyayari that is beyond our control. Tatandaan natin, on this earth, we are just passing through. Dadaanan lang natin yan. It is not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Kaya nga ang issue ngayon, because of the war between Israel and Iran, ang issue ngayon, the signs of times. Sabi nga nung awitin, signs of the times are everywhere. Yung deception and apostasy, nangyayari na yan eh. Yung moral decline and societal corruption, nangyayari na yan eh. Yung disasters and environmental decay, nangyayari na yan. Global unrest and wars, nangyayari na yan. Technological and knowledge explosions, nangyayari na yan. Spread of the gospel worldwide, sabi sa Romans 10 verse 18. Anong sabi ng salita ng Diyos? Romans chapter 10 and verse number 18. But I say, have they not heard? Yes, verily their sound went into all the earth, and their words unto the ends of the world. Kaya nga, sa area, yung mga tao, yung mga unsaved, sabi ng Bible, their hearts failing them, takot na takot sila. Pero tayo na mga ligtas, tayo na mga anak ng Diyos, sabi ng Panginoon, kapag nakita nyo nangyayari na yung mga bagay na yan, ano sabi ng Panginoon? Look up! For your redemption draweth nigh. Kahit pa bumagsak ang ekonomiya ng lahat ng bansa, ang sabi ng Panginoon, look up, for your redemption draweth nigh. Kaya nga, sabi ko nga doon sa kausap ko, hindi na po ako tumitingin sa mga signs. Ang iniintay na lang natin, mga kapatid, the sound of the trumpet. The coming of the Lord is imminent. Kaya nga tatandaan po natin, our sustenance depend on our obedience and our trust in God. Ang sustenance po natin, hindi depende sa human helps. Kahit pa mag-focus po tayo sa presidente, kahit mag-focus ka sa bank account mo, sa gobyerno, sa mga nanalo sa eleksyon, tatandaan natin, ang tao may limitasyon. Pero ang Diyos natin, Luke 1:37, for with God, nothing shall be impossible. Walang limitasyon ng Panginoon. Kaya nga, tinan niyo mga kapatid, tulad ni Job, kahit marami ang nawala sa atin, kahit malaki ang nawala sa atin, when you focus on God, you will realize you still have God. Yung mga nawala, because we focus on God, marirecover naman yun eh. We can get back, we can rise up again. Bakit? May Diyos tayo eh. Kaya nga napakahalaga po, ang daming hindi magandang pangyayari na hinaharap natin araw-araw. Yan ang realidad ng buhay. If we are not focusing on God, madidistract tayo. If we turn our focus away from God, doon pumapasok ang takot. If we turn away our focus from God, doon pumapasok yung pag-aalala, yung discouragement, yung troubled heart, yung distress. Kaya ang sabi ni David, what time I am afraid, I will trust in thee. Nakapokus siya sa Panginoon. Amen. Kaya nga kapag hindi tayo nag-focus sa Panginoon, malilimutan natin that the battle is the Lord's. Katulad nung battle ni David kay Goliath. The battle, sabi ni David, the battle is the Lord's. Yeah. Kaya nga, kapag hindi tayo nag-focus sa Panginoon, we will put ourselves to worrying. We will put our efforts into battles that aren't even ours to fight. The battle is the Lord. The Lord shall fight for you and ye shall hold your peace. Amen. Kaya nga, let God fight our battles. Ang part lang natin, mga kapatid, tulad ni David, is stay focused on God. Trust Him and obey His word. Kasi yung inawit kaninang umaga, victory is always His. Ang victory lagi sa Panginoon eh. Kaya stay focused on God. Kaya nga mga kapatid, alam mo kung bakit tayo nang hihimagod. Kasi isinasantabi natin ang Diyos. Kinakaya natin sa sarili lamang natin. Focus on God.
Alam niyo kung bakit tayo nanlulupaypay? Kasi lakas natin ang ginagamit natin. Stay focused on God. The battle will be won, sabi ng Bible, not by might nor by power, but by my Spirit. Ang part natin sumunod at manampalataya sa Panginoon. Kaya nga focus on God. What we are doing here is all in view of eternity. What we are doing here is our investment for eternity. Kasi sabi ng Bible, lay not up for yourselves treasures upon earth. Bakit? Where moth that rust and corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven. Bakit? Where moth and rust that corrupt, and where thieves neither break through nor steal. Kung sa lupa, merong akyat bahay, sa langit, walang akyat langit. Hindi mawawala ang kayamanan natin. Kaya nga, dito sa lupa, sabi ng Panginoon, kakibat na ang tribulation. Kakibat na ang mga troubles. Dito sa lupa, mga kapatid, we will never live problem-free. But what makes life bearable? When we focus on God. What makes life endurable and enjoyable? When we focus on God. What makes life God exalting? When we are focusing on God, when we are focusing on His Word, when we are focusing on fulfilling His will. Kaya nga, don't be distracted. Stay focused on God. Natandaan po natin, our God is in control. When you focus on God, Isaiah chapter 40, verse number 12. Anong sabi ng salita ng Diyos? When we focus on God, sabi ng Bible, who hath measured the waters in the hollow of His hand, and meted out heaven with the span, and comprehended the dust of the earth in a measure, and weighed the mountain in scales, and the hills in a balance. Ganito po kadakila ang ating Diyos. When we focus on God, you will see the greatness of our God. Kaya nga, the same God who is great, ang sabi ng Bible, is the same God who will fight our battles. Is the same God who promised He will never leave us nor forsake us. Bakit? Mahal tayo ng Diyos, minahal tayo ng Diyos. Kaya natin niya mga kapatid, yes, the situation may still be the same. Maaaring hindi baguhin ng Panginoon ang sitwasyon, pero tayo ang babaguhin ng Panginoon. At masasabi natin, Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Bakit nakapokus ka sa Panginoon eh? If the situations change not, sabi ng Bible, continue in prayer. Keep on focusing on God. I will not waste my time and energy trying to please everybody. No. I will focus on pleasing my God. Sabi sa Hebrews 11 verse 6, but without faith, it is impossible to please God. Kaya nga napakahalaga po, hindi po pwedeng pigilin ng tao ang promotion ng Diyos sa buhay mo. For promotion cometh not from the east nor from the west, but from the Lord. Hindi kayang pigilin ng tao yan. Focus on God. God is my helper. At kapag nag-focus ka sa Panginoon, walang puwang yung self-pity. Walang puwang yung maninisi ka ng iba. Walang puwang yung magmumukmuk ka. Makikita mo yung katotohanan when you focus on God that we are not a victim of circumstances. Bakit? May purpose ang Panginoon sa mga nangyayari sa buhay natin. Kapag nag-focus tayo sa mga distractions, hindi po tayo makakalakad sa promises of God. Napakaganda ng awitin, standing on the promises that cannot fail. Kaya nga, tingnan niyo po, kapag hindi nakapokus sa Panginoon, yun sa area nag-follow up ako, oh brother, bakit hindi kayo naka-attend mag-anak? Alam niyo sabi, dahilan lamang na nawalang kabaak ng medyas. Bakit hindi nakapokus sa Panginoon? Yung isa naman, pinalo ko, bakit hindi ka naka-attend? Kasi masama ang timpla ko eh. Ipinost ako nung kasama ko sa trabaho. Pinaringgan ako nung kapitbahay namin. Hindi na ako umattend. Bakit? Hindi nakapokus sa Panginoon. Kasi pag nakapokus ka sa Panginoon, lahat ng sasabihin ng tao, kung hindi naman totoo, papagpagin mo lang, hindi naman totoo yan eh.
Pero kung totoo, salamat sa Panginoon, ikukurik ko yung mali ko. In both sides, bentahe. Bakit nakapokus ka sa Panginoon eh? Kaya nga, napakahalaga po. Tanong ko, yung pag-focus ba natin sa mga distractions, magpapatatag ba sa atin? Kapag nag-focus ba tayo sa mga distractions, magiging maayos po ba ang buhay natin? Yung pag-focus natin sa distraction, dadalhin ba tayo sa kasigasigan sa paglilingkod sa Panginoon? Yung pag-focus ba natin sa distraction, magbibigay ba ito sa atin ng kagalakan, kapayapaan? No! Then why spend your time and energy and concentration on these things? Kaya nga mga kapatid, kung minsan, kapag wala ang focus natin sa Panginoon, yung mga ginagawa natin, nagiging mechanical na lang. Yes, nasimba naman ako eh. Yes, natugtog naman ako. Yes, nag-aaser naman ako. Yes, naawit naman ako. Pero bakit walang dating? Hindi ka nakapokus sa Panginoon. Bakit walang joy? Hindi tayo nakapokus sa Panginoon. Kasi distracted tayo. Iba ang focus natin. Kaya nga, kapag ang focus ng paglilingkod natin is to please men, sabi nga ni Apostle Paul, if I yet please men, I should not be the servant of God. Kaya nga, kung ang focus natin sa paglilingkod is to please men, na gusto mo marami ang mag-like sa iyo, na gusto mo marami ang ma-appreciate sa ginagawa mo, marami ang mag-recognize sa ginagawa mo, sabi ni Apostle Paul, for if I yet please men, I should not be the servant of God. Kaya nga tinan niyo po ang Panginoon. Sabi sa Hebrews chapter 12 verse number 2. Hebrews chapter 12 verse number 2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Kaya nga lahat ng mga bagay na ito, mga kapatid, are part of His coming so that He will redeem us. Lahat ng mga bagay na ito is part of His coming so He can save us. He will suffer and die in our place. Kasi may mga pangyayari sa buhay natin na kung sa isipang tao, hindi talaga maganda. Pero kung kasama yan sa plano ng Diyos, tulad ni Joseph, masasabi natin, God meant it unto good. All we need to do is to keep our focus on God. Nothing happened by accident. May purpose ang Panginoon. All we need to do is stay focused on God. Kaya nga, tinan po, yung mga nagluluto dito, di po ba masarap ang paminta kapag dinurog, lumalabas yung flavor? Di ba yung kape, lalong sumasarap pag nilagyan mo ng mainit na tubig, yung kumukulong tubig? Di ba yung bawang, kailangang didikin para lumabas ang lasa? May purpose ang Panginoon sa nangyayari sa buhay natin. Kaya nga, napakahalaga po, kapag ang focus natin ay sa Panginoon, mas magiging matatag tayo. Mas magiging prayerful tayo. We will draw nearer to God when we keep on focusing on God. Kaya nga, those who keep focusing on God, tingnan nyo, si Daniel and 3 Hebrew men doon sa Babylon. Si David on his fight with Goliath. Si Gideon and his 300 men in their fight with the host of Midianites. This man who keeps on focusing on God is always on the winning side. Kapag nakapokus ka sa Panginoon, you are always on the winning side. Sabi ng Bible, if God be for us, who can be against us? Kaya tinan niyo po, kailan tayo nahuhulog sa tukso ng kaaway kapag hindi tayo nakapokus sa Panginoon? Kailan tayo nahuhulog sa kasalanan? Si David, kailan nahulog sa kasalanan kay Bathsheba nung hindi siya nakapokus sa Panginoon? Kailan tayo nadadaya ng dyablo nung time na hindi tayo nakapokus sa Panginoon? Kahit saved na tayo, nadaya ka ng dyablo, nakainom ka. Bakit? Hindi ka nakapokus sa Panginoon, nadaya ka, tumaya ka sa loto, tumaya ka sa wedding. Nadaya ka, nagsinungaling ka. Kailan nangyari yan? Nung hindi tayo nakapokus sa Panginoon. Si Joseph nga, araw-araw yung tukso nung asawa ni Potiphar, lie with me. Ang tanong ko, natukso ba siya?
Bumigay ba siya? Hindi. Bakit? Anong sabi ni Joseph? How can I do this great wickedness and sin against God? Kasi nakapokus siya sa Panginoon. Kaya nga kapag inaya ka magsugal, how can I do this great wickedness and sin against God? Kapag may nanunukso sa'yo, mag-inom ka uli, how can I do this great wickedness and sin against God? Kapag inaaya ka magsayaw o magbidyoke, how can I do this great wickedness against God? Kaya nga napakahalaga po mga kapatid, kapag nakapokus po tayo sa salita ng Diyos, kapag sinabi ng Diyos na mali, mali yan. Focus tayo sa salita ng Diyos. Kapag sinabi ng Diyos, mali, kasalanan na magsinungaling, kasalanan yan. Mali at kasalanan ng hindi sumunod sa magulang. Mali at kasalanan ng hindi umattend sa pagtitipon. Mali at kasalanan ng hindi magbalik ng tithes. Mali at kasalanan ng tamad. Mali at kasalanan ng pagiging bakla, ang pagiging tomboy. Kapag sinabi ng salita ng Diyos na mali at kasalanan, mali yan at kasalanan. Pero kapag sinabi ng Diyos na ito yung tamang gawin, yon ang tamang gawin. Kapag kahit anong isipin ng tao, yun pa rin ang tamang gawin yung sinabi ng Diyos. Kahit anong sabihin ng tao, anong opposition ng tao, kapag sinabi ng Diyos, yun pa rin ang tamang gawin. Focus on God. Si Apostle Paul, tingnan niyo po, because he stay focused on God, hindi niya ikinahihiya kaysa siya magpunta, mag-share ng gospel. Bakit? Nakapokus siya sa Panginoon. Hindi siya nahihiya mag-soul winning. Yung mga unbelievers nga, mga kapatid, nambubudol, hindi nahihiya. Yung mga unbelievers, nagiinuman sa kalye doon sa area, hindi nahihiya. Kaya nga when we focus on God, tulad nung unang simbahan doon sa Jerusalem, we will preach the word of God with boldness. Kaya nga napakahalaga po. Tingnan niyo po, ang buhay natin dito sa mundo, ito yung realidad ng buhay. Ang buhay natin sa mundo, may ups and down. Ang buhay natin sa mundo, sabi ng Bible, may mountains and valleys. Tingnan niyo po mga kapatid, kapag na-solve ang isang problema, may kasunod na naman. Kaya kung hindi tayo nakapokus sa Diyos, kung hindi tayo nakapokus sa salita ng Diyos, saan tayo pupulutin? Kaya marami ang nanlalamig, marami ang bumibigay. Bakit? Hindi nakapokus sa Panginoon. When we are focused on God, yung mga nangyari at nangyayari, lalong magpapalapit sa atin sa Diyos. Bakit? Nakapokus ka sa Diyos eh. Kaya nga sabi nga nung awitin, so high the price He paid, the nail, the cross, the grave. So high the price He paid ng Panginoon for you and for me to be saved, to redeem us from the penalty of sin. Kaya tinasabi sa Romans 8:32, He that spared not His own Son, but delivered Him for us all, how shall He not with Him freely give us all things? Tatandaan po natin, sinolve nga ng Panginoon yung greatest problem natin eh. The greatest problem of man is the problem of sin penalty in hell. Pero sinolve ng Panginoon, yung pa kayang petty problems ang hindi solve ng Panginoon. Stay focused on God. Amen. Ang Panginoon, in love to us, He secured our eternity with Him in heaven. Ano sabi sa John chapter 14? Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Amen. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Amen. Kaya nga mga kapatid, how can I fear tomorrow when my God holds tomorrow? Yes, may mga bagay na material na wala ako. Pero hindi ako maiinggit sa mga bagay na wala ako na meron ng iba. Nasasabihin ko, sana all. Bakit? Tandaan po natin mga kapatid, kahit may mga bagay na material na wala tayo, meron tayong Diyos. And that is enough. All we need to do is to focus on Him and to prioritize Him. Just stay in faith. Kapag nakapokus po tayo sa Panginoon, it will make us humble tulad ng Panginoon. It will make us a soul winner.
It will make us prayerful. It will make us faithful. Bakit? Nakapokus ka sa Panginoon eh. Ang Panginoon, tatandaan po natin, when you focus on God, sa mga panalangin natin, sa mga inilapit natin sa Panginoon, God is never late. He is always on time. Ecclesiastes 3 verse 11, for He hath made all things beautiful in His time. Yung Sarephat widow, last meal na nila, handful pa nga yung meal nila, pero pinarioritize nila ang command ng Panginoon. Si Peter, sabi niya, Lord, we have toiled all the night and have caught nothing. Yung kanilang bangka, their boats are empty. Pero sinunod niya ang sinabi ng Panginoon, nevertheless, at thy word. Kaya nga, focus on God. Tulad ni Paul, I will live for the Lord. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. Bilang mga ligtas, sabi ng Bible, 2 Corinthians 5:15, that they which live should not live unto themselves, but unto Him that died for them. Tanong ko, para kanino tayo nabubuhay? Para kanino tayo bumabangon tuwing umaga? Sino ang pinaglilingkuran natin? Stay focused on God. Amen. Kasi mga kapatid, when we focus on God, ang itataas mo lang sa buhay mo ang Panginoon eh. Kasi John the Baptist, He must increase but I must decrease. Kapag nakapokus tayo sa Panginoon, ang naisin mong makita sa buhay mo, ang Panginoon tulad ni Apostle Paul. That Christ should be magnified in my body, whether it be by life or by death. Pag nakapokus tayo sa Panginoon, hindi kalooban natin, kundi kung ano ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Tulad ng panalangin ng Panginoon, not my will, but thine be God. Kaya nga, we can't live without, hindi po tayo mabubuhay nang wala ang Diyos. Hindi tayo mabubuhay nang wala ang salita ng Diyos. Kaya nga kung may pagkakataon sa buhay natin, that we turn away our focus on God, it's not too late. Refocus on God. Kaya nga may awitin tayo, turn your eyes upon Jesus. Look full to His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Kaya nga napakahalaga po. Yan yun. Dati noon, anniversary, pinakanta yung mga 20 years member. Ang kinanta namin yung basta tayo'y sama-sama. Basta tayo'y sama-sama, si Kristo ang magbubuklod. Habang ang tuon ay nasa langit, hindi tayo mabibigo. Haharapin ang bawat hamon, baon, aral ng kahapon, na dakila ang katapatan ng Panginoon. Kaya nga, alam nyo, stay focused on God. When we stay focused on God, ang makikita natin katapatan ng Panginoon. When we stay focused on God, ang makikita natin yung kabutihan ng Panginoon sa atin. When we focus on God, ang makikita natin yung kadakilaan ng Panginoon sa buhay natin. At lalo tigit, when we focus on God, ang makikita natin yung dakilang pag-ibig ng Panginoon sa ating lahat. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Tayo po tayong lahat. Tayo po'y manalangin. Marami pong salamat, Panginoon, sa inyong salita. Pagpapalain niyo po na ang bawat isa po sa amin ay magpatuloy na unawain at manghawakan po sa inyong banal na salita. Tunay nga po, you are in control of all things. At kasama po namin po kayo, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng oras. Tunay nga, Panginoon, alam niyo po yung pagkakataon na kami po ay napapagod, kami po ay napapagal. Alam niyo ang pagkakataon na kami po ay nasa matinding pangangailangan, that our boats are empty. Bless us, O Lord, that we grow in faith and obedience by focusing on Thee only, O Lord. Not on our hardships, Panginoon. Hindi kami mag-focus sa aming pains and sufferings, not on what we are going through right now, kundi mag-focus po kami, Panginoon, sa inyo. If we sometimes get distracted, bless us, O Lord, that we turn again our eyes on the Lord Jesus, na nagmahal sa amin at namatay para sa amin.
Pagpalain niyo po ang invitation. Salamat pong muli sa inyong salita sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen.